position kailangan sila nasa kanan. Yung nasa kaliwa. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Pasensya na po, delay ang ating broadcast dahil marami po tayong inasikaso. Nasa meeting tayo kanina sa meeting natin ang Media Relations Officer ng San Miguel Corporation. At after nun ay tayo ay nagpunta ng Bukawi at Santa Maria at Giginto. Meron po tayo mga pinamigay na para po sa Sumba Project ng Bulacan Press Club. Oh, wala, hindi nakaloop. Wala yung background. Pag-live po talaga, maraming technical issue. Okay, today is August 6th, araw po ng Miyerkules. Tama ba? August 6th? Araw ng Wednesday. Isa na naman po ang programa ng Usapang Bulakenyo. Samahan niyo ako sa loob ng 30 minutes lang po. At alas 4:30 na po. Huwag lang pong hindi tayo makapag-programa kayo. Nagprograma ba kanina si Ace? Hindi pa rin? Okay, samahan po ninyo ako sa loob ng 30 minutong balitaan. Kahit po tayo ay walang iPad. Nasaan ba yung iPad ko? Pakinga, yung iPad. Okay, gaya po na nasabi ko kanina, medyo delay po yung ating broadcast today kasi nga po may mga nilakad po tayo importante. Kaya ngayon lamang po tayo makapag-program. Pero anyway po, samahan pa rin po ninyo ako sa loob ng 30 minutes po. 30 minutes lamang po tayo magpo-programa today. Kanginang umaga po, ganap na alas 8:30 po ng umaga ay dumating sa Camp General Alejo Santos sa Malolos ang ating pinuno ng Philippine National Police, ang ating Chief PNP, si General Nicolas D. Torre III. Inisita po niya ang binisita po niya ang Campo Alejo Santos upang magbigay ng sponsorship o donasyon ng mga drone, motorsiklo at handheld radio para po sa kanyang project na 5-minute response. Yung 5 minutong mabilisang responde. At gayon nga, at yun nga po, kanina po ay dinalawan nito ng mga
mga municipal mayor o local government units sa pangunguna po ng ating Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro, kasama ang ating mabunying kongresista ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan, si Congressman Salvador Caador Pleito. At ito nga po yung naging kaganapan sa turnover ceremony kanina ng mga equipment at babasahin po natin ang balitang ito. So, suportado mula sa lalawigang ito ang isinagawang ceremonial turnover of equipment and pledge of support para sa 5-minute response time program na nitong Miyerkules ang umaga sa Camp General Leo Santos sa Malolos. Dinaluhan mismo ang seremonya ni Police General Nicolas Torre III. Ang seremonya bilang panaawing pandangal, kapiling sina Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro, mga kapulisan at iba pang lingkod bayan. Sa report, nag-donate ang gobernador ng 24 na motosiklo, Toyota Rush, 100 handheld radio, drone at bigas para sa mga otoridad. Sinasabing ang pamamahagi ng mga kagamitan at suporta ng pamahalang panlalawigan ay isang konkretong hakbang para sa mabilis, epesyente, makataong serbisyo para sa kaligtasan ng Bulakenyo. Nangako ang pamahalang panlalawigan na kaisa ng pulisya para sa patuloy na kaayusan at maagap na pagresponde sa Bulakenyong nangangailangan ng tulong. Shoutout kay Consial Obet Galvez. At kanina rin po inasaksyan natin ang talagang time element po no sinasabing 5-minute response na mismong si General Torre ang nakasaksi sa pangunguna po ng ating acting provincial director Angel Garciliano ay sinagawa kanina ang sinatawag na 5-minute response team at mismong si Mayor Christian Natividad ang siyang nanguna sa nasabing 5-minute response team. Pinili mismo ni Mayor Christian Natividad ang barangay ng Calero kung saan ito ay isang islang barangay na sakop ng siyudad ng Malolos. Katabi ni Mayor Christian ang kanyang hepe na si Police Colonel Heneblaso at sa mismong aktual na pagradyo sa mga pulis na sinasabing kunwari ay mayroong nagaganap na nakawan sa nasabing barangay ay mabilis ay nakita natin mismo sa ating sariling mata ang kung paano rumesponde ang kapulisan sa nasabing insidente. Sa maagap na aksyon ng mga kapulisan ng Malolos, sa loob lamang po ng 2 minuto o 33 segundo ay narating na ng kapulisan ang nasabing barangay Calero na isang liblib at malayong lugar sa siyudad ng Malolos. At doon nga ay nakita natin live na rumesponde ang kapulisan at nagulat na lamang sila na wala naman po palang nagaganap na nakawan kundi ito isang pag-aaral lamang sa sinasabing 5 minutong mabilis na pagresponde sa mga insidenteng may kinalaman sa kriminalidad sa lalawigan ng Bulacan. Natuwa, nagalak at nasiyahan ng ating Chief PNP at maging si Governor Daniel Fernando ay nasiyahan at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Ganun po pala kabilis ang responde ng kapulisan dahil po sa mga special gadget po ngayon na ginagamit. Ang mga pulis po ngayon ay binigyan na po sila ng kanilang mga camera, body cam na nakakabit sa kanilang dibdib para po kahit po sa anong oras ang kanilang responde ay mamomonitor sila dito mismo sa Camp Head General Leo Santos sa Malolos at maging sa kanilang mother unit ay mamomonitor ang kanilang pagresponde sa anumang krimeng nagaganap sa lalawigan ng Bulacan. Just dial 911 para po sa anumang sumbong at kung meron kayong nakita na saksyan ay dial nyo lamang po ang 911 at itawag po ninyo rito kung ano yung nasaksihan ninyong krimen
At mas maganda nga kung yung nagaganap pa lamang yung krimen, itawag niyo po agad sa 911 at wala pa pong 5 minuto ay makaka-responde na po ang ating kapulisan. Nadaanan din po namin kaninang kani-kanina lamang ang 2 billboard na bumagsak po dyan sa may barangay Tambubong sa bayan po ng Bukawi, Bulacan. Sa nasaksiyan po namin ay talaga pong grabe yung nangyari na yan kahapon nang ito po ay daanan ng Buhawi. Diyan po sa may barangay Tambubong, talaga pong bumagsak po yung 2 billboard. Yung isa pong billboard ay meron pa pong nakakabit na advertisement. Yung isa po ay wala na. At nakita po namin ng aking secretary, Dong Petaliana, yung 2 nasabing billboard na bumagsak dyan sa may gilid ng North Luzon Expressway, dyan po sa may barangay Tambubong. Shout out kay dating Vice Mayor Jessie Tate Santiago at kay Kaseni Mariano. Ang ating pong oras ay alas 4:34 na po ng hapon. Sa talumpati po kanina ni Chief PNP General Nicolas Torre III, sinabi po niya na sa kanyang termino bilang pinuno ng sanghayan ng kapulisan sa buong Pilipinas ay umasa daw po tayo na patuloy niyang gagampanan ng kanyang katungkulan at patuloy na ayusin ang hanay ng kapulisan at marami po siyang babaguhin sa hanay po ng kapulisan. Isa na nga po ang ang monitoring sa lahat po ng mga establishment. Kailangan daw po sa lahat ng establishment yung mga tinatawag natin busy establishment ay lagi tayong mayroong makikitang mga kapulisan upang sa gayon ay kung sakasakaling magkaroon ng hindi inaasahang krimen ay agad na makare-responde ang mga ito. Sa nasabi nga pong pagbisita ni General Torres sa lalawigan ng Bulacan, bit-bit po nito ang ilang daang motorsiklo at halos 50 mga drone, kasama po yung mother drone na mismo ang Bulacan PNP Command ang siyang magsasanay o magtitrain sa 4 na magpipiloto ng malaking drone na ito na ayon kay General Torre ay nasa 10 kilometer ang radius, ang sakop ng drone na ito. Kaya malaki po ang sakop nito. Pag ito po ay pinilipad natin sa itaas, 10 kilometro po ang kaya po nitong i-monitor. At ang kakaiba rito sa drone na ito, may thermal. Ang ibig po sabihin, sa gabi po kung kayo po ay suspect, mamomonitor po ng drone ito sa kanyang thermal sensor yung init ng katawan po natin. Kaya makikita po ng drone ito na merong na tao sa kahit na sa isang madilim na lugar, kahit po siya ay nasa itaas po ng ere at lumilipad, monitor po nito within 10 kilometer radius. Yung mga gumagalaw na anumang bagay na buhay ay mamomonitor po ng thermal sensor ng nasabing drone at naka-high definition na po ito. Kaya po malinaw na malinaw ang camera po nito at malinaw na makikita ng ating kapulisan ang mga nagaganap doon sa 10 kilometer radius ng nasabing doon kung saan po ito pinalilipad ng 4 na piloto na mag-undergo ng training and seminar para po pandarin itong drone na ito. Ayon din kay General Torre, nagkakahalaga ng halos 1 milyong mahigit ang nasabing drone na ginastusan po ng pamahalang nasyonal, katuwang ang mga local government units, na tumulong din po dito sila Governor Daniel at ang mga local government units sa mga municipal mayors and city mayors sa bawat bayan at syudad sa lalawigan po ng Bulacan.
Ang tingin ko po dito sa ginawang ito ni General Torre ay mangangahulugan lamang po na wala pong krimen na hindi malulutas agad-agad dahil po sa 5-minute response ng na proyekto itong si General Torre. Kaya yung mga nagbabalak-balak po dyan gumawa ng mga masasama, yung mga nagbabalak dyan gumawa ng krimen, ay nako, mag-isip-isip po kayo dahil sigurado pong kayo ay masasakoti agad ng ating kapulisan. Shoutout kay Konsyal Obet Aragon. Mahirap po talagang hindi po ako masyado makabasa dahil nga po bulag ako at wala akong salamin. Hindi ko alam kung saan ko nailagay yung salamin ko. Wala naman dyan sa mesa, no? Kaya hindi po tayo makapagbasa ng balita. Well, anyway, ang aking tinatalakay ay yung mga kaganapan po kanginang umaga dyan po sa Kampo General Alejo Santos sa Malolos. Dinaloan din po ito ni Regional Director, ang ating PRO3 Regional Director ng Central Luzon, si General Peñones. At nagulat ako, dami ko nakita ang mga mayor kanina dyan po sa kampo. No? Nakita ko ang mayor ng San Rafael, Bulacan na si Mayor Cipriano Goto Violago. Ang mayor po ng Bustos ay nakita ko din. At laking gulat ko po nung makita ko ang mayor ng Bustos at napakalaki po talaga ni Mayor School 1. Ang katawan po ni Mayor School 1 ay 5 po siguro ng aking katawan. Ubantang laki ni Mayor. Nung dumaan po sa harapan ko ay nahawi po lahat ng tao. Talaga naman. Pero ang bango, in fairness, ang bango ni Mayor. Kinamayan ko, amoy CK ang pabango. Pa-announce pare ang pista ng San Lorenzo, Diacono at Martyr sa August 10. Ang celebration mass ay sa ganap na ika-9 ng umaga. Ang hermano ay si Beth Pulintan at pamilya. Kasama sa mga mag-aalay ay sina Gov, Daniel Fernando, Vice Gov Alex Castro, Bukal Teta, Bukal Ricky. Sa susunod na taon 2026 ay ang Pascual Laboratory naman ang magiging hermano. Kaya ang kabistahan po ng San Lorenzo, malapit na po sa Agosto Agis. Diyan po yan sa bayan po ng Balagtas. Maghahanda ka ba, paring tate? Nakikikain na lang ako sa inyo. Nakita nga po natin kanina ang mayor ng bayan ng Balagtas, si Mayor Adrian Santiago. At ako'y natutuwa at nakapagpa-selfie ako kay Chief PNP General Torre. Kanina po, sa isa nagawang mabilisang ambush interview kay Governor Daniel Fernando, nabanggit po nito yung flood control project ng lalawigan po ng Bulacan. Sinabi nga po ng gobernador na mag-iiwan siya ng legasiya dito sa lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng kung hindi man po tuluyang masawata ang baha sa lalawigan, ay maibsan man lamang po sana ang pagbaha. Yung pong kung bumahaman lang po sana ay hindi na po talaga yung malalim na baha. Ito po ay mababaw na lamang at kung maaari po ay tuluyan na nga pong mawala ang pagbaha sa lalawigan bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Shoutout kay Jazz Santos. Nais ko lamang po uling banggitin na yung pong ticket ng aming Zumba project para po sa September 13, 2025 ay nandito na po sa aming opisina. Maaari na po kayong kumuha ng inyong mga ticket for only 100 pesos ang piraso po. Para may ito pong 100 piso na to ay meron kayong makakapagsumba na po kayo at mananalo pa po kayo sa aming paraffle.
Suportahan po ninyo ang project po ng Bulacan Press Club Incorporated, ang Zumba for a Cause, na ang layunin po nito ay makatulong sa mga kapatid nating media man na edad 60 pataas na makatulong sa kahit papanong paraan na mabigyan sila ng pambili ng kanilang gamot at mabigyan ng kanilang makakain sa pang-araw-araw. Maibsan man naman po yung kanilang gutom sa pagkain, sa gamot, na mabigyan man na sila ng pambili ng gamot. Sa abot po ng ating makakaya, tutulungan po natin sila. Ang proceeds po ng Zumba for a Cause na ito ay ilalaan po natin sa ating mga kapatid na senior citizen ng Bulacan Press Club Incorporated. Sa darating pong Biyernes ay culmination po ng Singkaban Fiesta. Gaganapin po yata yan dito sa KB Gym sa Malolos. August 8 po yan, culmination po ng Singkaban. No? August 8 to September 15 po. Ay parang August 15 pala. August 15 to September 15. Hindi po pala sa this coming Friday. Next week po ang culmination ng Singkaban Fiesta. Sino-sino pa nga po yung natin nakita mga mayor kanina. Nakita rin po natin kanina dyan sa Camp Aleo Santos, si Bukal Mina Fermin, si Provincial Administrator Tonet Constantino. Dyan po kanina ang sino pa po bang ang lahat po ng Chief of Police ng bawat istasyon sa lalawigan ng Bulacan ay nariyan po lahat kanina po sa Campo General Aleo Santos upang masaksiyan ang turnover po ng mga ipinamigay po ni General Torre na papakinabangan ng ating kapulisan para po sa mabilisang paghuli sa mga masasamang loob sa lalawigan po ng Bulacan. Okay, ang ating pong oras ay alas 4:45 na po ng hapon. Bukas po muli, samahan po ninyo ako araw ng Huwebes sa isa na naman pong programa ng Usapang Bulakenyo. Ako po ay magpapaalam na po at madalian lamang po itong ating program today. Bukas po muli, siguro marami na tayong may babalita na mga kaganapan sa labas at loob ng lalawigan po ng Bulacan. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa ating maiksing programa today, August 6, 2025, araw po ng Miyerkules. Bukas po muli. Ito po yung naging tagapagbalita at nakasama sa kwentuhan na talakayan, Omar Padilla, Pangulo ng Bulacan Press Club. Nagpapaalam po and God bless us all.